views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang magandang hapon po sa ating mga kapalay at ka-Radyo Agri at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. At dahil nga po panibagong araw na naman po ang sumaating lahat, ayan, so welcome po sa panibagong episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At katuwang po natin sa programang ito, ang Philippine Rice Research Institute o ang PhilRice. So, bago po tayo magsimula sa ating programa, ay batiin po muna natin ang ating mga kasamahan dito sa PhilMec. Of course, starting off with our Director for Dr. Janicia Alvindia, sa atin rin po nga Deputy Director Sir Joel Dator, sa lahat po ng mga Division Chiefs, sa mga Section Heads po ng iba't ibang mga sections ng ating ahensya, sa buong PhilMec community, sa mga guards on duty po natin, utility personnel, sa mga kapwa po natin empleyado sa PhilMec. Ayan, magandang hapon po. At syempre, batiin din po natin ang ating mga kapalay at ka-Radyo Agri sa Philippine Rice Research Institute, starting off po sa kanilang Executive Director na si Dr. John C. De Leon, sa lahat din po ng mga Division Chiefs din ng PhilRice, especially po sa DevCom Division, of course, with their leader Dr. Hazel V. Antonio, at syempre po sa lahat po ng mga kasamahan po dyan sa PhilRice. So bukod po sa ating 90.1 FM na frequency channel sa ating radyo, ay sabayan din po tayong mapapanood sa ating pong official Facebook page sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek at sa DA PhilRice Facebook pages din po. Maaari rin po tayong sa mga makakamiss po ng mga episodes or may mga hindi agad nakapasok or nakanood po sa ating mga programs, lalo na po ang ating programang Palay Bida sa Radyo Agri, ay pwede nyo pa rin po itong mapanood sa pamamagitan po ng ating official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At para naman po sa ilang mga katanungan at mga pagbati, meron din po tayong text hotline. Ang number po ay 0962-119-7445. Again, it's 0962-119-7445. So mahigit 10 taon na po or 10 years na nang magsimula ang radio engagements ng PhilRice, at hanggang ngayon po ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng PhilRice ang potensyal ng radyo na makapagbigay po ng impormasyon pagdating po sa sektor ng pagsasaka. Ang radio engagement ng PhilRice, na kilala na rin po sa tawag na Palay Bida, ay paraan ng ahensya upang maibida ang ating mga rice experts at mga maibibigay po nilang mga mahahalagang information na dapat po ninyong malaman sa pagpapalayan. At syempre po, katuwang po ng ilan pang mga radio stations na kapartner na po ng Philippine Rice Research Institute sa programang Palay Bida, ay kasama na po of course ang Radyo Agri 90.1 FM dito po sa programang ito. So para po syempre dahil para makapagsimula na po tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon, so para po sa ating mga kapalay at mga ka-Radyo Agri, marami po sa atin ang nakaranas na kapag po tayo ay nagbenta ng ating mga ani, minsan or kahit madalas po ay parang laging mababa ang presyo na inaalok po ng mga buyer. At ito po, among other things, ang ilan lamang sa mga malalaking hamon po para sa ating mga ka-Radyo Agri at kapalay na magsasaka. Pero kung tayo po ay magsasama-sama, mas marami po for sure ang ating ibebenta at nabibigyan pa tayo ng mas malaking boses at mas matibay na posisyon pagdating po sa negotiation
competition sa presyo. At ang good news pa po dyan, pwede pa po tayong magnegosyo, mga kapalay at mga karadyo agri. So ngayon pong araw ay aalamin po natin kung ano nga po ba ang mga benepisyo o ano ang makukuha natin kung tayo po ay magsasama-sama at kung tayo po ay miyembro ng isang Farmers Association or cooperative. So sa pamamagitan po ng ating Zoom ay makakasama po natin ngayong araw ang si Kapalay Sharon T. Rivas mula po sa Rice Business Innovation System o Rice Biz Program ng PhilRice upang ipaliwanag po kung bakit nga ba mahalaga at kailangan po na lahat po tayo ay magsasama-sama. Ayan. So magandang araw po, Kapalay Sharon, at welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. So bago po tayo magsimula ay bumati po muna tayo sa ating mga kapalay at karadyo agri na nakikinig at nanonood po sa atin ngayong hapon. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, no? So, sa lahat po ng naaabot ng ating signal sa buong Nueva Ecija at syempre po sa mga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live, magandang hapon po sa ating lahat. Medyo maulan po ngayon dito sa amin sa Mindanao, pero okay po tayo. Yes. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin, Ma'am Bade. Ayan. Salamat din po on behalf po ng Radyo Agri Management at syempre po ang ating pong kapartner na PhilRice. Ayan, sobrang thankful po kami na napagbigyan niyo po kami ngayong hapong ito. And by the way, para po sa kaalaman ng ating mga karadyo agri at mga kapalay, si Sir Sharon po ay nakabase po sa PhilRice sa Agusan. So, sa Agusan po, sa mga oras na to si Sir Sharon. Kaya po, feeling ko as much as gusto pong mag-live guesting ni Sir Sharon ay dahil sa distance din po ay mag-zoom po muna tayo. Pero we're looking forward po na once po na kayo ay magawin ng Nueva Ecija ay mabisita nyo po kami dito po sa ating station. Nako, exciting po yan. Yes Looking po. forward po ako. Yes po, same here, sir. So sige po, simulan na po natin ang ating kwentuhan tungkol nga po dito sa Rice Business Innovation System. So, ano nga po ba itong Rice Biz na tinatawag po natin, Sir Sharon? Yes po, ang Rice Biz po ay isa sa 3 flagship program ng PhilRice. Ngayon, ang pinaka-purpose talaga ng Rice Biz ay Rice Biz 2.0 ay ma-connect yung ating mga FCAs, yung ating mga farmers, cooperatives, and association sa mga mamimili o sa market. So, para magawa po yun, kasi naniniwala tayo no, na kapag makakonect yung ating mga farmers directly sa market, mas mag-i-increase yung kanilang income. So, sa Rice Biz po, para magawa po yun, meron po tayong 3 components. Una, tinitingnan po natin sa process innovation kung yung ating farmer cooperative ba or farmer association ay sila po ba ay business ready, no? So, kumpleto ba sila ng mga papel? Kung merong mga kulang ay pwede nating tulungan sa Rice Biz, no? Kasi hindi po tayo pwedeng makipag-business nang hindi tayo kumpleto sa mga papel, lalo na po kung tayo po ay mag-i-engage sa mga government institutions. So yun po yung sa process innovation. Sa product innovation po, kung gusto po natin na mag-engage sa market, kailangan ang ating produkto ay may competitive advantage. Meron siyang marketing advantage, no? So nag-i-introduce tayo sa product innovation under sa Rice Biz ng mga standardization. For example, we are introducing good agricultural practices para yung bigas o palay na ipoproduce ng Rice Biz communities ay nakaayon po siya sa food safety standards ng Pilipinas. Yeah. At pangatlo po, yung marketing innovation, kino-connect natin. No? We are actively connecting our farmer associations and our farmer cooperatives to markets. Naghahanap tayo ng mga markets at kinakampaign natin, most importantly, yung kanilang products. So yun po yung ginagawa ng Rice Biz. Ayun. So, ulit i-reiterate ko lang po na under this system ay meron po tayong 3 components. So, una yung process innovation para ma-sure po natin na yung ating mga farmers ay business ready.
Yes, Then, opo. sa second po is the product innovation para ma-ensure po na yung product o yung bigas ay merong competitiveness and marketing advantage para at least po ay ready na talaga. Kaya na-mention natin kanina, Sir Sharon, na aside sa maibebenta kaagad yung kanilang ani, ay pwede pa po silang magnegosyo dahil sa components din na ito. And lastly, yung Yes po. marketing innovation wherein i-connect po yung mga FCA sa market at ang good news pa po dun ay tutulungan pa po tayo ng Rice Biz na i-campaign yun pong inyong mga produkto. So, kumbaga, Tama po yun. once po na ma-engage ang ating mga FCAs dito sa sistema na to, ay masasabi natin na talagang ready na i-market at ibenta po talaga. At madala pa sa ibang mga opportunities yung mga produkto po ng ating mga magsasaka. Yes po, Ma'am Badet. Ganun po. So, may mga sites po tayo sa Nueva Ecija. We have in Zaragoza. We have also in Pampanga. We have more than 20 sites all throughout the country, no, na nag-i-engage ngayon as a rice biz community na we actively connect them to the market. Yes, ayun, that's good news po. And sa mga susunod po na panahon, feeling ko mas marami pa po ang magiging bahagi po ng system na to o ng project po na ito. So, of course, we're all looking forward po na lahat halos ng mga farmers natin ay makapakinabang po dito sa napakagandang opportunity na to para sa ating mga kapalay at mga karadyo agri. So, for my second question naman po, na-mention natin kanina yung concept ng pagsasama-sama. So, in relation po dito sa Rice Bee, Sir Sharon, gaano po kahalaga o bakit po mahalaga yung tinatawag natin na clustering o pagsasama-sama po ng ating mga kapalay at karadyo agri na magsasaka? Yeah, napakahalaga po ng clustering, no? Napakahalaga po na nagkakabuklod-buklod, no? Nagkakasama-sama yung ating mga farmers, no? Kasi kapag tayo po ay organisado, sama-sama organized, no? Kung tayo po ay organisado, lalo na kapag tayo ay magpa-register po sa CDA as cooperative o kaya sa SEC, pwede din sa Department of Labor and Employment kapag tayo po ay registered, no? Hindi lang tayo sama-sama in a way na parang magsasama-sama, pero importante yung napa-register natin, no, na-cluster natin. Kung tayo ay registered, tayo ay magkakaroon ng legal personality. Now, ang mahalaga po, pagka tayo ay, ang epekto po pagka may legal personality tayo, registered tayo, so tayo po ay makaka-engage na legally, no? So, pwede pong makaka-engage tayo sa market kasi may legal personality na po tayo kasi mahirap naman po, no, kung diretso tayo sa market, no, pa isa-isa. Mas maganda clustered, tapos may legal personality yung ating cluster, ating organisasyon. And pangalawa po, kapag merong mga interventions ang pamahalaan, lalo na po ang PhilMec, no? Kasi ang gaganda ng mga interventions ng PhilMec, kapag may interventions po ang ating pamahalaan, dinadaan na po siya sa cluster, sa organization. Okay. Hindi na po katulad dati na pa isa-isang tao, ngayon organization na po. Totoo po yan. Ayun. So, makikita po natin na kumbaga, not just the concept of importance ng pagsasama-sama, pero ang daming opportunities din po actually, kagaya nung na-mention nyo kanina na mas marami at mas malaki opportunity sa market. Kapag po mas marami, kumbaga bulk sila, marami sila na ma-engage. So, mas maraming opportunity din po ang naghihintay sa kanila at the same time. Yes, that's good din po na na-mention nyo na may mga interventions po ang iba't ibang mga government agencies like of course PhilRice through this system, and of course dito po sa amin sa PhilMec na kung saan mas madali pong naipaparating sa atin po mga kapalay at karadyo agri, lalo na sa mga farmers na may mga ganitong projects, interventions or programa po para sa kanila. Kasi sa part din po namin for sure ay medyo mahirap din for sure sa ibang government agencies din po. Pagka pa isa-isa lang o pa ilan-ilan lang po yung mga farmers na nakaka-encounter po nitong mga ganitong oportunidad. So, sa mga karadyo agri at kapalay natin na hindi pa po bahagi ng mga FCAs or hindi pa naipaparehistro yung kanilang mga FCA, ito na po yung sign na maiparehistro natin ito, di po ba? Para at least ay mas marami pa po silang matake na mga benepisyo at mga pribilehiyo po bilang isang duly registered na mga FCA. Kasi yung nabanggit nyo rin po kanina, Sir Share, na the legal personality
napakalaking bagay po nun. Kumbaga, sa panahon ngayon, sir, lagi tayo naghahanap ng legit ba to? Yan yung term natin. Yan. Opo, through these totoo kinds po of yan. legalities po, ay at least maa-assure din po yung mga magiging potential buyers at sa market mismo na, lihitin mo itong FCA na to. So, magandang ma-share ko kung ano yung meron ako sa mga FCAs o sa mga farmers po na to. Kaya po yan, sign na po yan para maiparehistro po natin yung atin pong mga FCAs. So, balik po tayo dun sa ating usapan sa clustering. So, at this point, Sir Sharon, papaano po ba napapalakas ng cluster farming o pagsasama-sama yung tinatawag po natin na bargaining power o yung kakayahan po na makipag-negotiate po ng ating mga kapalay at karadyo agri? Yes po. So yung bargaining power po ay inherent naman po yun, no, between sa bibili at saka sa nagbebenta, no, between the customer and between the buyer. Ngayon, mapapalakas ng cluster o mapapalakas yung bargaining power kapag tayo ay clustered primarily dahil magkakaroon tayo ng volume. Lalo na kapag tayo ay mga rice farmers, no? Pag meron tayong volume, madali na lang sa atin na makipag-negotiate. Di ba? Kung kunwari, ikaw, nag-iisa ka lang, tapos ibebenta mo yung palay mo, 100 kabans lang. Most often, talagang kung ano yung ibigay na presyo sa'yo, parang tatanggapin mo na lang. Pero, meron pong chance na makaka-negotiate tayo sa presyo kapag marami yung ating produkto. At paano po, marami, voluminous. Paano po natin nagagawa yun? Bigyan ko po kayo ng example no, sa experience namin no, sa Rice Bees. So, nung Rice Bees 1.0, lumapit kami sa isang miller dito sa Agusan del Norte para ibenta yung aming palay sa co-op. 50 hectares yon. So, nilapit namin doon sa miller at binigay namin sa kanila yung area saan nakalocate yung 50 hectares, no, kasi hindi naman yon magkakatabi. Ano yung dates of harvest, kailan ha-harvestin, ano yung variety, ano yung estimated na harvest time. Nilapit namin sa kanya, tapos sinabi namin, sir, kasi ito ay siguradong sa inyo na po, pwede po bang dagdagan ninyo ng konti yung presyo? So, ang binigay sa amin nung una, ang inano namin sa kanya is 1 peso per kilo above sa presyo sa labas. So, negosasyon kasi yun ding miller na yon ang maganda sa kanya, kaya doon kami lumapit kasi napaka-honest yung timbangan niya. Yung bang hindi siya nag-aano sa timbangan. So doon kami talaga lumapit sa kanya. So ang nangyari, nakipagnegosasyon kami sa kanya, nakipagtawaran hanggang nakakuha kami ng 25 centavos per kilo. Iisipin mo, maliit lang, no? Pero kung iisipin mo, that's 50 hectares. Tapos dito sa amin, 4 tons po usually ang na-harvest, 4 point something. So 4 tons. So that's around 200 tons na palay. So kung 25 centavos, 200 tons per 200 tons no na palay, that's 25,000 again. No? Oo, so yun na yung magiging income ng kooperatiba. At ang maganda pa po niyan, ma'am, kasi nung pinuntahan na ni Miller, yung kanyang mga agents na pupunta, hindi naman siya talaga. So, nung pumunta na, nakita niya, hala, ang ganda pala ng quality ng palay. Tinaasan pa nila, may dinagdagan pa nila, from sa farmer level, tapos binigyan pa nila yung co-op. As yung co-op, yung nag-consolidate. Ganun yung bargaining power. Makaka-bargain ka ng mas mataas na presyo kapag ikaw ay may volume. So yun po yung i-encourage natin sa ating mga FCAs kung kayo po ay magpapalay trading. Yes. So nakita natin kasi actually very powerful naman kasi bargaining power. Kumbaga ito yung tumatawad tayo. Pero yes, it makes sense, sir, na ang laking bagay na kapag marami kayo na tumatawad, kumbaga sabi nga, more chances of winning, sabi nga natin. Di po ba? Pero nakakatuwa po na kumbaga both the buyer and the FCA nakapakinabang po
dahil nakita din nila na through this system, with the components that we have mentioned earlier, ay masasabi po na napakaganda ng kalidad ng produkto po na i-offer natin sa ating mga buyers. Ayun. So, Ma'am Badet, yes, sir. if I may, Yes dagdag po. ko lang, no? So, iniisip natin, saan ba kinuha yung dagdag na presyo? Actually, yung mga dealer po kasi, ma'am, kapag meron na silang sure na mga sources, tapos makikita nila, mapaplano nila kung ganito yung mga truck na ipapadala ko sa ganitong oras, sa ganitong araw, mapaplano na po yan, ma'am, at saka masisave yung kanilang gastos. So, yung masisave nila, pwede na lang ipasa as premium dagdag na presyo doon sa ating mga farmers. So yun po yung maganda doon. Ayun. So, good news yan sa ating mga kapalay at mga karadyo agri, lalo na sa ating mga nakikinig at nanonood ng mga farmers po sa mga oras na to. So, syempre, speaking of mga nanonood at nakikinig, so basahin po muna natin yung ilang mga comments po. Ayan sa ating Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan si Dr. Love ay nakikinig po at nanonood. Sabi niya, hello Frenny, good afternoon. Naka-tune in na via FB Live and Transistor Radio. Ayan, both online and offline. Ayan, mula dito sa Biosafety and Environment Section Laboratory sa PCC. Ayan, as always, Dr. Love. Ayan, sabi po niya, ang ganda ng background habang nagsasalita si Sir dito via Transistor Radio. At ang sayang makinig at manood. Ayan, thank you so much, Dr. Love. Ayan, at sa DA PhilRise Facebook page naman po from Demothenes Valeroso Laureo. Ayan. So, magandang hapon po. Ayan, he is watching from Siniloan, Laguna. Ayan, magandang hapon po. Magandang araw po. At maraming salamat po sa pagtutok. Ayan, pwede po kayo mag-comment ng inyong mga pangalan at address sa Facebook page po ng DA PhilRise para po sa shoutout. At gayon din po sa atin pong Facebook page dito sa Radyo Agri. Kung meron po kayong gustong batiin, kung may nagsiselebrate po ng mga birthdays nila, kung gusto niyo po mag-shoutout, ayan po, ay pwede niyo pong sabi nga po, i-comment down below. Sabi nga po ng ating mga karadyo agri ng mga Gen Zs. So bago po tayo magpatuloy po sa ating kwentuhan, kasama pa rin ang ating kapalay na si Kapalay Sharon from PhilRise Agusan. Meron po muna tayong video na ipapakita or paparinig at ipapanood po sa ating mga karadyo agri bilang ilan pang impormasyon tungkol po sa ating rice biz na pinag-uusapan po ngayong hapon. So let's watch and listen to this video. Napakasaya sa pakiramdam na nasusuportahan namin ang mga magsasaka ng Rice Peace Communities. Sa kanila kami bumibili ng bigas para sa aming mga programs. Ganon din sa aming mga activities. Sa Rice Peace Communities, dekalidad at safe ang mga bigas. Nakatulong pa kami sa kanila. Kaya, tara na, ikaw rin, maaaring maging bida sa pagsuporta sa ating mga bidang magsasaka. Kaya sa Bida Rice Peace, sa Bida Rice Peace, sa Bida Rice Peace, tayo ng maging bida. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa DA PhilRise 0917-111-7423. Ayan po. So, natunghayan po natin. Indeed, pagdating nga naman sa mga ganitong proyekto gaya ng Rice Bees ay bidang-bida ang ating mga kapalay at karadyo agri na mga magsasaka. Ayan. So, sa mga ka-tune in lang at kabubukas lang ng kanilang mga Facebook, ayan, kayo pa rin po ay nakatutok dito sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Kasama pa rin po natin via Zoom ang ating kapalay for today na si Kapalay Sharon Rivas mula po sa PhilRise Agusan para pag-usapan
pag-uusapan po ang Rice Biz. So, para po sa ilang mga katanungan, maaari po kayo mag-text o tumawag sa ating hotline dito sa Radyo Agri 0962-119-7445. Maaari rin po kayong mag-comment at mag-message po sa mga social media accounts ng Radyo Agri at Radyo Agri 90.1 FM sa Facebook, X at Instagram. Para naman po sa ating mga YouTube replays, maaari po ninyo itong mapanood, yung mga na-miss po ninyong episode, at kung ngayon pa lang po kayo nakatutok, pwede nyo pong mabalikan yan. So maaari lamang po ninyong i-type ang Radyo Agri 90.1 FM sa YouTube at i-click ang like, share at subscribe para pati na rin po or pati na rin yung notification bell para syempre ay updated po sa ating mga latest uploads. At mapapakinggan din po ang ating kwentuhan sa ating sa weekends dahil ito po ay i-replay po natin sa pamamagitan po ng radio broadcast. Ayan. So, Kapalay Sharon, tuloy na po natin ang ating kwentuhan tungkol sa Rice Biz. So, para po sa aking fourth question, sa karanasan po ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa programang Rice Biz, ano po yung mga benepisyong nakuha ng mga clustered farmers kumpara po dun sa mga karadyo agri o kapalay natin na nagsolo sa pagbebenta po ng kanilang mga palay? Yes po, Ma'am Badet. Napakaganda po ng mga nagawa natin sa mga magsasaka sa ating mga kapalay. Kasi si PhilRice naman po, ang ginawa po namin ay hindi po kami lang, nakipag-partner din po kami sa iba't ibang mga organisasyon para mas madagdagan pa yung mga interventions doon sa ating farmer associations at sa ating mga cooperatives. So for example, nakipag-partner kami sa local government unit ng Agusan del Norte, sa City LGU, pinahiram tayo ng pera. Yung ating FCA, pinahiram ng pera, no interest yun. At yun yung ginamit ng mga farmers para bumili ng palay ng mas better yung presyo kumpara sa labas. No, kasama din po namin ang PhilMec, ma'am, no? So nakatanggap din po kami ng maraming mga interventions from PhilMec, no? Kasama din po natin sa Rice Biz. Meron pa po tayong DSWD, yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Tinulungan din po tayo sa pagmamarket. So kung ang mga farmers po ay organisado at kung kabilang sila sa Rice Biz, marami pong pwedeng magawa yung ating mga partner agencies para mas mag-increase pa po yung kanilang income at magiging maganda yung mga interventions para sa kanila. So yun po. At although hindi naman po ito unique lang sa Rice Biz, no? Marami din naman pong association that despite walang Rice Biz, pero tinutulungan din po ng ating mga partner agency. So napakaganda po talaga na tayong mga farmers ay mapabilang sa isang cluster, mapabilang sa isang association o mapabilang sa isang kooperatiba. Ayun. So, kumbaga kagaya po ng concept ng cluster farming o yung pagsasama-sama po ng mga magsasaka, nandyan din po yung iba't ibang mga government agencies like PhilRice and of course PhilMec na sama-sama din po para ma-meet po natin yung goal na mas maayos po ang kalidad ng mga produkto ng ating mga magsasaka for food security and sufficiency din po. And at the same time, additional income po sa ating mga karadyo, agri at kapalay. So, ngayon naman po, tunghayan naman po natin ang ilan sa mga success stories ng ating mga kapalay at karadyo agri with this video. Ang pagsasaka ay hindi lang po basta pagsasaka, dapat po ito ay isang negosyo rin na dapat po nasa puso natin. Ang aming mga produktong Gap-Proof Brown Rice, Gap-Proof Milled Rice, Brown Rice Krispies at Brown Rice Coffee ay nabebenta na namin sa iba't ibang institutional buyers at sa aming Kadiwa store. Kung dati ang kooperatiba namin ay kumikita lamang ng 5 digit, iba na ngayon, kumikita na kami ng 6 digit. Ang kooperatiba namin noon ay kumikita lamang ng mahigit 1,000, na ngayon mahigit na sa 100,000 piso. Kada cropping, nakakapagbagsak kami ng 20,000 bags at 20 kilos na certified inbreed seeds. Laking tulong talaga sa amin dahil mas marami na ang nakakakilala sa aming produkto.
Nagpapasalamat ako sa Ricebees kasi una, kami ay nabigyan ng tulong. Nabigyan kami ng mga pag-aaral para mapaunlad ang aming pangangalaga sa aming palayan. Hindi lang kami mga kasapi, kundi bagkus ay mga ibang miyembro ng barangay ng dahil sa Ricebees community. Natutuhan din namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Good Agriculture Practices Certification. Sa ngayon, 37 kaming magsasaka na GAP Certified. Mas mainam pala na GAP Certified. Para masiguro na ang aming aanihin ay ligtas kainin sa anumang nakalalaso na kemikal at makatulong na rin sa kalikasan. Kami po ay nakaka-attend ng mga seminar, workshop, training regarding sa agriculture, sa GAP, sa Good Agricultural Practice. Nagagabayan kami sa aming likhain na makatulong sa kapwa namin farmers o kapwa namin membro sa kanilang maayos na pagpapalay at sa aming cooperative sa pagbigay sa amin ng gabay kung paano namin patakbo na maayos at masagana para sa aming magsasaka. Nagpapasalamat din po kami po, sapagkat kami po ay natuto po na magnegosyo. Hindi lamang po basta, ang sabi nga po ay magsasaka, ay magtanim lamang. Kung hindi ipinamulat po nila sa amin, itinuro po nila sa amin, kung pwede din po pala kaming magnegosyo. Ayan po. So natunghayan po natin mga kapalay at karadyo agri ang ilan po sa mga success stories ng ilan sa ating mga farmers mula po Camarines, mula po sa Agusan at syempre dito po sa Nueva Ecija kung paano din po sila nakabenepisyo dito po sa Ricebees system. Ayan. So para po sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, kasama pa rin po natin via Zoom si Kapalay Sharon Rivas mula PhilRice Agusan. So sa akin naman pong next na question, kanina pa po natin na may mention yung cluster So maliban po sa sama-samang pagbebenta po ng palay, ano pa po yung mga ibang paraan kung saan napapataas po ng isang cluster yung kanila pong kita? Ma'am, wala na po talagang iba, no? Kundi magnegosyo. Kailangan po talaga ng negosyo. Kailangan ng agro-enterprise. Kailangan ma-engage ng ating farmers sa negosyo. Doon po sa pagnenegosyo, meron po yung product development. No? So, dati, aside po sa pagbibenta, nagbibenta kami ng fresh palay, nakita namin na hindi namin talaga kontrolado ang presyo. No? So, kaya inisip ng Ricebees 2.0 na dapat maging negosyante ang mga farmers para meron tayong additional income. No? So, ang ginawa natin sa Ricebees, yung ating mga farmers ay tinuruan natin ng good agricultural practices kasi kailangan yung product nila ay competitive sa market at binigas natin. Ngayon sa tulong ng ating LGU na nagpahiram sa atin ng zero interest na bili natin yung palay ng farmers na pamil natin at tinulungan tayo ng DSWD EPAP na magbenta sa mga institutional buyers, no? Gaya ng mga SLPs dito sa amin, doon natin nabibenta yung ating palay. So, wala na po akong ibang maisip, no, na paraan para madagdagan yung ating benepisyo, no, sa cluster than magnegosyo. Actually, yung share ko lang din, ma'am, no, yung mga binigay ng PhilMec na mga combine harvesters, in-engage natin sa negosyo, katulad ng custom service provision. Oo, kasi paano po kung masira, no? So, saan tayo kukuha ng pampa-repair? But aside from that is, kailangan pagkakakitaan yun. May plano naman yung ating mga clusters na magdagdag ng combine harvester or magdagdag ng ganito kasi hindi po pwede pong nakaasa na lang po tayo sa government all the time, no? So kailangan din nating mga magsasaka na kumilos at mag-isip para sa sarili natin, no? So ano po yan 50-50 tayo, tas tutulungan tayo ng government, pero kailangan din talagang sa puso natin kailangan ding manggagaling sa atin yung determinasyon. So yun po, no? So
magnegosyo po. So marami kaming negosyo. Yung isa po naming negosyo, nakita po natin kayo na sa video, instead na regular palay, ginawa nating seeds. Alam niyo po ba mga kapalay, ang 1 kilo ng seeds ay 44 pesos per kilo ang bili ng RCEP. Against doon sa fresh palay na nabibenta lang ng ano. So magkano lang ba ang bili ngayon? So yun po, kailangan po ng product development at magnegosyo. Totoo. Yes po, ma'am. Yes. Kaya yun din po yung kasama kanina dun sa impormasyon tungkol sa Rice Biz, yung isa sa component niya is the product innovation para at least competitive sa market at kumbaga hindi siya nakakahiyang ibenta sa ating mga buyers at sa iba pang mga posibleng maging natin, kumbaga makuhanan natin, mga maging suki na kumbaga ng ating mga FCAs. Ayun. So, yes po. So, ma'am, ino-note ko lang yes, na tama po yung sinabi ninyo na para maka-engage tayo sa market, kailangan yung ating produkto competitive talaga. Yes. No, so ang ginagawa ngayon ng Rice Biz din ay tinuturuan natin ang ating mga farmers na mag-GAP, good agricultural practices, para makapag-compete. Tapos kung GAP-proof, GAP certified yung ating bigas, tapos yung variety pa na masarap, tapos pinadaan natin, minil natin sa RPS2, nako, ang makakakuman yun ng mas mahal na presyo. Halos mapapantay natin sa presyo ng mga imported. Totoo po yun po, makaka-compete po yung ating mga farmers. And what's good news po dun is locally made. Yun pong ating, kumbaga 100% locally guaranteed yung ating mga products without compromising po, of course, ang ating mga minamahal na mga kapalay at karadyo agri na mga magsasaka. So at this point, kapalay Sharon, paano ba sisimulan ng ating mga kapalay at karadyo agri ang pagiging isang cluster, pagiging bahagi ng isang cluster? Saan po ba sila po pwedeng lumapit? At least for this kind of system that we are discussing right now. Yeah. Sa Rice Biz po, sa mga taga Nueva Ecija, nasa Saragossa po tayo at San Antonio. Meron sa mga karating probinsya, meron din po tayo sa Tarlac. So, maaaring makipag-ugnayan lang po tayo sa ating Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office. Ngayon naman po, ang Department of Agriculture through the F2C2 program or Farm and Fisheries Clustering and Consolidation ay kina-cluster po itong mga farmer associations natin. So pwede po nating alamin kung sino ang big brother, sino ang small brother. Kasi kung bahagi po tayo, na cluster po tayo, pasok po tayo sa cluster, makakagamit po tayo sa binigay doon ni Pelmec na mga machineries. Siyempre kabilang din po tayo sa mga interventions from the government. So yun po. At kung wala pa tayong organization, wala pa tayong, pero usually naman meron naman tayong NIA, yung bang mga IA, pero maganda din po talaga yung co-op kasi yung kooperatiba po talaga ay nagbi-business po, yung registered sa CDA. So maganda po nasa kooperatiba talaga tayo para hindi man agad tayong mabibigyan ng benefit, hindi naman ganun kabilis. Pero paunti-unti ay umi-improve po yung ating kabuhayan, yung ating pagsasaka. So makipag-ugnayan lang po sa ating Municipal Agriculture Office o kaya City Agriculture Office para malaman po natin kung anong cluster tayo, at kung hindi pa po tayo member ng isang cluster o kaya ng isang organisasyon, magpa-member na po tayo. Yes. Ito na talaga yung sign, kapalay Sharon, sa ating mga karadyo agri at kapalay na maging member na po tayo ng FCAs. Ayan, so bago ako mag-proceed siguro sa last question natin, grabe, last question na to, kapalay Sharon. Medyo mabilis ang oras pero napakasaya at napaka-productive po ng ating kwentuhan. Pero ito, may mga ilang pa-shoutout pa po tayo mula po sa DA Phil Rice sa Facebook page. Ayan, from Ma'am Andrea Carino Botin. Hello po from Concepcion, Tarlac. Ayan, na-mention nyo po kanina yung Tarlac na pwede pong puntahan ng ating mga kapalay at karadyo agri pagdating po sa ilang mga matters tungkol sa cluster. At ito din po, sabi din po ni Ma'am Lily Angobong. Ayan, medyo nag-aasalamin ko. Ayan, congratulations to all. Ayun, isa rin po ako sa GAP certified. Bali, isa po akong seed grower or seed producer at may organic black rice. Ayan, shout out po sa inyo.
Ayan. From Isabela po, si Ma'am Lily. Ayan, magandang araw po sa inyo at sa lahat pa rin po ng nakatutok pa rin sa atin sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri sa pamamagitan po ng ating Facebook page dito sa Radyo Agri 90.1 FM at gayon din po sa DA PhilRice Facebook page at sa mga nakikinig din po via 90.1 FM natin na radio channel. Ayan. So for our last question, Kapalay Sharon, ano po ba ang inyong maibibigay na mensahe, mga reminders po sa ating mga kapalay at karadyo agri na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon? Yes po, sa ating mga kapalay at ating mga farmers, ang pamahalaan po ay naiintindihan po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, no? At ginagawa po natin ang ating best para matulungan po kayo, yung ating mga kapalay. Marami po ang interventions ng government. May libreng binhi po tayo, may libreng po tayong mga makinarya, meron din po tayong interventions na puhunan. Ang importante lang po ay tayo ay makilahok, maging aktibo. At base sa ating discussion ngayon ay makibuklod po tayo, no? Maging member po ng association at ng organization para ma-maximize po natin yung interventions po natin, yung interventions po ng government at tayo po talaga ay magtulungan. Yun lang po. God bless po sa ating lahat na mga kapalay. Thank you po. Kapalay Sharon, ayan, di kita na bigyan yata ng chance na mag-shoutout or bumati sa ating mga kapalay at karadyo agri ngayong hapon. Baka may nailista ka ng mga babatian na isa-shoutout po yung mga kasamahan po ninyo dyan at sa iba't ibang mga PhilRice station sa buong Pilipinas po. Yeah, nag-greet na po kanina. Hello po sa aming director, Doc Jan, at syempre sa aming mga deputies, at saka sa aking mga ka-PhilRice. Also po, piniem po ako ng kapatid ko, nanonood daw po sila. Hello po dyan sa Bukidnon. So nasa Mindanao po tayo. At syempre sa aming mga farmers, sabi po nila manunood daw po sila. So sa aming mga farmers sa Esperanza, sa Cabadbaran City, at saka sa Buena Vista, at sa lahat ng mga rice-based farmers sa buong Pilipinas, maraming salamat po. Maging huwaran po tayo sa ating mga kapalay at tulungan po natin ang ating kapwa mga magsasaka. Totoo yan. Yun lang po. Thank you so much po, Kapalay Sharon. At bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan, ay pakinggan at panoorin po natin ang Be the Rice Biz ng PhilRice. Magsasaka, ikaw ang tunay na bida. You're the rice's best talaga, tunay na bida. Sa Be the Rice Biz, tayo ang bida. Pagkay sa ginawang negosyo, magandang kita ay sigurado. Dito ay gaganda rin, kita na magsasaka natin. Palitin namin magsasaka, ikaw ang tunay na bida. You're the rice's best talaga, tunay na bida. Sa Be the Rice Biz, kayo ang bida. Mula agahan tanghalian hanggang sa hapunan, healthy and safe dapat ang kanin natin. Bigas ng rice biz ang bilhin para sa Be the Rice Biz, bida ka rin. Magsasaka, kayo ang pinakabida. You're the rice's best talaga, tunay na bida. Kaya sa Be the Rice Biz, lahat tayo ay bida. Bahagi ang rice biz sa iba at sama-sama maging bida. Suportahan natin, magsasaka natin sa lahat ng kaya natin gawin. Para sa Be the Rice Biz, bida pa rin. Magiting naming magsasaka, kayo ang tunay na bida. You're the rice's best talaga, tunay na bida. Pero tayong lahat ay kailangan nila upang maging mas bida pa. Kaya sa Be the Rice Biz, sa Be the Rice Biz, sa Be the Rice Biz, tayo ng maging bida.
So, ayun po, natunghayan po natin ang Be the Rice Bees video. Ayan, nakita din natin. Shoutout sa'yo, Kapalay Maynard Pagaduan. So, we will be seeing you sa mga susunod na Wednesdays natin dito sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ayat yan po mga ka-Radyo Agri at mga kapalay. Ang ating mga natungkayang information tungkol po sa rice bee system ng PhilRice at nakasama nga po natin si Kapalay Sharon T. Rivas mula po sa PhilRice Agusan. At doon po sa kanyang mga naibahagi po ay naipakita rin sa atin kung gaano kahalaga ang pagsasama-sama ng mga magsasaka para sama-sama rin po na maabot ang pangarap para sa mas masaganang agrikultura. At bago po tayo magtapos, alam nyo ba na may isang uri ng bigas na mayroong beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan kapag kinakailangan. So ito po ang malusog rice na may gininto ang kulay. So ayon po sa mga pag-aaral, ang isang tasa ng malusog rice ay nakapagbibigay ng 30 hanggang 50% ng daily estimated average requirement o EAR ng vitamin A para po sa mga bata, sa mga buntis at sa mga nagbe-breastfeed po nating mga mothers. At para po sa iba pang mga katanungan ay maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa number po na 0917-111-7423. Maaari rin pong i-like at i-follow ang DA PhilRice Facebook page at syempre po ang official Facebook page din po ng Radyo Agri at Radyo Agri 90.1 FM. Sa Facebook po yan, X at Instagram. At para naman po sa mga shoutouts, mga ilan pang mga mensahe at mga topic po na gusto po ninyo mapag-usapan, hindi lang po dito sa Palay Bida sa Radyo Agri, kundi sa iba pa pong mga programa natin dito sa ating himpilan, maaari rin po kayo mag-text at tumawag sa numerong 0962-119-7445. Again, that's 0962-119-7445. At muli po, i-follow nyo na po ang ilan pa sa ating mga social media accounts at Radyo Agri 90.1 FM maging sa X at Instagram. I-like nyo na rin po ang ihit na rin ng like, share at subscribe sa atin pong YouTube channel Radyo Agri 90.1 FM para po maging updated po sa mga latest uploads. Ayan, so meron pa po tayong ilang mga shoutout pa ba? Ayan, from Ma'am Andrea Botin. Ayan, magandang araw po sa inyo. Nakikinig siya from Concepcion, Tarlac. Ayan, so maraming salamat din po. Ayan, from Ma'am Lily Angobong. Magandang hapon din po sa inyo. So dito na po nagtatapos. Ayan, meron pa pala from Ma'am Michelle Monzon. Ayan. So magandang hapon po. At maraming salamat po sa pag-share sa ating episode ngayong araw. At from Ma'am Alma Soria. Ayan. She's watching from Baybay City, Leyte. Ayan. Maraming salamat po. Sa mga medyo na late po ng pagtutok sa ating programa, pwede po ninyong balikan yan sa ating Radyo Agri 90.1 FM na YouTube channel. At maaari rin po itong mapakinggan sa Sabado or Linggo sa ating 90.1 FM channel ng radyo. So dito na po nagtatapos ang isa na naman pong makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Muli po ninyo kami mapapanood at mapakikinggan tuwing Miyerkules po yan. At sa ngalan po ng ating kapari na si Kapalay Maynard Pagaduan, ako po ang inyong nakasama ngayong hapon, Badef. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Top share talaga ako pagdating sa Rice Bees. Facebook, Instagram, TikTok, Friends, Kamarites, you name it. Bakit nga ba hindi? Sa Rice Bees, tataas ang kita ng magsasaka. Makakatulong pa ako sa kapwa rice consumer ko na makabili ng masarap at safe na bigas. Kaya naman, join na! Let's all be bida. Ibida ang Rice Bees sa iba. Kaya sa Bida Rice Bees, sa Bida Rice Bees, sa Bida Rice Bees, tayo ng maging bida. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa DA PhilRice 0917-111-7423. Ako ay isang masigasig na miyembro ng Rice Bees Magsasaka Network. Saan ating kapwa magsasaka? Ako'y naninindigan para sa masagana, masustansya, at makataong magsasaka. Bilang membro ng Rice Bees Magsasaka Network. Susundin ko ang mga teknolohiyang turo ng PhilRice. Nang masigurong ani ko ay hindi mapag-iwanan. At gastos ko'y makatwiran. Aking isa sa puso na ang pagsasaka ay pagninegosyo.
kung kaya't kailangan maging madiskarte, hindi lamang sa pagpapalayan, pagkos hanggang sa pagbibenta ng produkto. Kaisa ako sa layunin ng Rice Biz Magsasaka Network Na maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, mapabuti ang kalusugan at kalagayan ng mga mamimili, at maisulong ang mas maunlad at masaganang sektor ng agrikultura. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat bigas o kanin na aking matitipid.